Nung nakaraan nating video, finlex ko sa inyo tong ating wireless charger stand from Ugreen. And this time, isang wireless charger na naman po ang ating i-review for this video. Pero this time, it is a power bank. Opo, marami naman akong power bank dito, kaya lang hindi po siya pang wireless. At the same time, nagkaka-issue ako sa mga port niya kasi po, wala pong Type-C. Though ito, meron po siyang Type-C, pero pang input lang po, walang output. So, pagka isinaksak mo dito yung Type-C, hindi siya magpo-produce ng energy for the phone. So, ang ginagawa ko, meron akong ganito. Ayan, yung, awan ko anong tawag dito. USB to Type-C po, ilagay ko dyan. And then, saka ko pa lang isasaksak yung ating wire. Though yung ganitong brand naman po, yung Romos, meron din po silang wireless charger na mas affordable. Yun nga lang kasi isa sa nagustuhan ko rito sa Anker na ito, bukod sa recommended talaga siya na gamitin sa Apple, ay meron siyang stand. Okay. So, mahilig ako sa mga nai-stand para kapag syempre, yung charge mo ang iyong cellphone, ganyan. Okay. Tayo siya, di ba? At least kahit pa paano, makikita mo pa rin siya. Hindi siya yung parang nakahiga na ganun. Tapos, syempre, pag bit-bit mo siya, ganyan. By the way, gumagana naman po siya sa iPhone XR. Pero napansin ko, hindi siya masyadong effective dito. Share ko sa inyo mamaya kung bakit. By the way, ito po yung Anker 633 Mag Go. Opo. So, nabili ko to, I guess, nasa 2,400 kasi meron po siyang mga vouchers. Pero merong mga store na mas expensive siya, nasa 3,000 plus to 4,000. So, depende po sa store. Ito kasi sa akin, I think, Anker naman din yung kanyang store, yung name. Pero siguro parang bago pa lang, Doon sa mga, hindi ko alam kung third party siya or what, pero hindi siya yung official store. Pero Anker din po siya. Okay, so, hindi naman ako natakot kasi based naman sa mga reviews, this is very legit. Kasi matetest mo naman or check mo, it's because of the barcode. So, i-enter mo lang yan doon sa website nila and i-confirm nila kung nabili mo ay fake or legit. Ayan. So, eto na nga po, meron po siyang 24 months warranty. Ayan, nakalagay po dyan sa likod. And then, this one po is 20 watts. No? So, mas mabilis siyang makapag-charge than, I think, the ordinary charger or power bank like nitong mga to. Ayan. So, 20 watts po siya. Okay? Pagkatapos, syempre, pwede siyang gamitan ng Type-C. Di ba sabi ko sa inyo kanina, kailangan ko pa ng parang connector para mapagana ko siya. Pero ito, gumagana siya sa Type-C mo isasaksak. So, pwede siyang input and output. Ngayon, pwede rin tong pang USB. Kung sa ibang unit or sa ibang cord mo siya gagamitin. So, 2-in-1 po siya mga bino kasi pwede mo siyang gamitin through wired charger. Ayan. Tsaka pwede natin gamitin yung wireless. Nga lang medyo matagal siyang mag-react. So, i-test natin kung 2-in-1 siya. So, currently, nag-charge po tong XR natin gamit yung wire. And then, just try natin sa wireless. Dito naman sa ating Pro Max. O, kung mapapansin nyo, sabay po siyang nag-charge. Ganun. So, ngayon, try natin siya sa AirPods. Ayun. Magana naman siya. Yun nga lang kasi hindi kasi mga magnetic tong mga anes na rin. Ngayon napansin ko sa XR, gumagana lang siya sa una. Pero pagka tumatagal, parang nadi-disconnect yung charging niya. Kahit na meron pa tayong magnetic na case. Oo. Pero charge siya sa una, pero napapansin ko, nagdi-disconnect din po siya. So much better to use it gamit ang wire. Kasi ang alam ko, hindi siya compatible talaga sa XR. Oo. So, I don't think naman nasira yung aking XR kasi nga nag-charge siya gamit ito. Nag-charge siya gamit yung stand. So, dito lang talaga sa ating power bank, hindi siya gagana. So, nakakalungkot lang. Kasi hindi siya pwede yung ganong aurahan na nakadikit. Oo, pero okay lang yon. Binili ko naman talaga siya para dito sa 14 Pro Max. Yun lang!